Palakpak para kay Titi Ariel Bills. Una bella palakpak sa Juan Espinosa. Pare, Paneri. Manas, Gasgasing TV, palapakan natin. Hindi hanggang para sa nanonood sa Sudansi. Buong Pilipinas at ito ng mga pati ng mundo. Palakpak. Yes! Yan! Tuloy, ang hindi na palakpak, hindi yayaman, hindi matututo. Awal lang. Pati bayan. Oh, diba? Palapakan ang sarili nyo. Grabe, punong-puno. Mga handang naman ba talaga to? Tama kayo, tulang-tuwa ako. Kasi ang dami talagang tao. Amoy tao na ba? Masarap, amoy tao. Sa amoy papa diba? Sabi nila, pag isang lugar daw, maraming tao, isa lang ibig sabihin. May magandang pinangyayari o magandang pinag-uusapan. Tama ba yan? So, kaya maraming tao dito, ito yung mga taong gigil, yumaman, gumanda ang buhay. Ito ba yan? So, kapag yun ang pakiramdam mo, gaganda ang buhay mo, yayaman ka, tumigit ka sa taong mga mayaman at mahahawa kayo. Yun ang isa sa mga sekreto pala, ang tao ay gumanda rin ang pangarap, makuha mga pangarap at gumanda ang buhay. Anyway, since kami ay 6 ngayon, 3 hours lang kami, kaya medyo kailangan paspasan to. Tama ba yun? Now, bago ko mag-umpisa, gusto ko malaman ninyo na napakaswerte yung lahat. Kasi ang ibang mga tao ngayon, naghahanda sila. Nagpe-prepare. Para saan? Sa mga outing, bakasyon, magpapahinga, mag-i-enjoy. Tama? Yung mga tao nag-enjoy ngayon lang sila masaya. Kasi after ng bakasyon, back to reality. Guys, good news po. Kayo, instead nagbabakasyon, nagpapahinga, nagpaplano, ang ginagawa ninyo, pinaghahanda ninyo ang pagyaman ninyo. Ano ba yun? Kapag nag-check kayo ng mga bookings sa labas, mga resort, gymming, lahat fully book, pati mga hotel. Kung makatsyempo ka man, makakuha ka ng isang resort o swimming kayo, do you think mag-enjoy ka sa swimming? Lahat ang tao nandun din. Kapag nakababat ka sa swimming pool, nabayo ka na lang, Tulong ka lang, may enjoy ba? Ang may enjoy na tubig. Tapos iba na kulay ng tubig. Tama? Masarap yung sila ngayon magsisigang. Tama? Pag uwi nila, kayo naman ang magbabakasyon. Just imagine, pagpunta mo sa resort, malamang kayo lang ang tao sa resort. Kasi sila mapasok sa mga trabaho nila. Tama. So, ibig sabihin, hindi nahasayang ang ginagawa ninyo ngayon dito. From June Espinosa, Sir June, tapos Sir Jordan, tapos sa mga BODs, magtuturo sa inyo. Kunti-kunti mga tips, mga preparasyon, paano ma-maximize yung mga panahon ngayon, yung holiday ngayon. Iba ang topic ko. Ang topic ko, konting motivation lang. Tama? Kasi kahit anong galing mo sa skills, gigil ka. Kapag hindi ka confident sa ginagawa mo, lahat ng skills mo, hindi mo i-apply. So, kailangan itaas ang confidence level nyo. You agree? Meron isang mga early 30s, there's a guy named Soichiro Honda. Soichiro Honda, kapareho natin, gigil na gigil, masipag, gusto mo kayong mga pangarap. Tama? At habang ginagawa yung buhay niya, preparasyon para mga pangarap niya makuha niya, ang ginawa niya, mahilig siya gumawa ng mga gadgets. Tama? One day, meron siyang ginagawang piston ring. Alam yung piston ring sa mga kotse? Yung piston ring na yun, inara talaga niya. At kung medyo okay na yung piston ring na yun, in-offer niya sa Toyota Motors. Pinagtawanan siya. Hindi siya tinanggap. Tama? Nalaman ng mga kaibigan niya, na gumagawa siya ng piston ring, sabi niya, walang kwenta yan. Hindi ka magiging successful dyan. But this guy is very, very motivated. Sabi niya, hindi ako papayag na sabihin ng mga tao na hindi ko kayang gawin ang isang bagay na alam kong kaya kong gawin. Tama ba yan? Ang ginawa niya, since na kulang siya sa pondo, kinuha niya mga alahas ng asawa niya. Isinanlaan niya.
tulong para makapagpatayo siya ng maliit na factory para aralin yung kanyang piston ring. Habang inaaral yon, nag-umpisa ng kanyang maliit na factory, biglang nagkasunog. Nasunog yung factory niya. Nung nasunog ang factory niya, nanginaman ang loob, hindi pa rin. Ang ginawa niya, inuwi pa rin ang factory. Nag-ipon na naman siya at nangutang, maliit na factory. Basta may tuloy niya lang kung ano ang iniisip niya paganday ng piston ring. Pangalawang beses, nagkasunog na naman. Tama. Yung mga tao, sabi sa kanya, huwag mo na tuluyan kasi malas ka dyan. Hindi para sa'yo yan. Ba't hindi ka mag-iba ng ibang ginagawa? Hindi siya nagpadala kasi naniniwala siya na ang pangarap niya pwede makuha. Pangatlong attempt, tumayo na naman. Ang problema, nagkalindol. Sira naman yung kanyang factory. Sabi ng mga tao, sabi sa'yo malas ka dyan. Pati yung panahon, pati calamity, inaatake ka na. Walang kwenta yan. Hindi siya nagpapekto kasi naniniwala siya sa kanyang pangarap. Tumayo na naman. On the fourth attempt, tumayo na. Bigla nagkagera. Bago mag-World War II, di ba? Nagkagera, binomba naman yun kanyang factory. Bagsak na naman. Sabi mga tao, sabi na sa'yo Pero si Soichiro Honda, hindi maapektuhan. Tayo pa rin siya. Pero siyempre, here comes reality. Talagang nahirapan ako. Tama? Sa super kahirapan, dahil may gera, mahal ang gasolina. Hindi magamit yung kotse niya para pang serbisyo sa kanyang pamilya, hindi magamit. Buti lang, meron siyang bicycle. Pero siyempre, pag bicycle ang hibutin niya, medyo mabagal ang operasyon. Ang ginawa niya, gumawa siya ng isang motor. Isang motor, ikinabit doon sa bisikleta. Nakita ng kaibigan niya, okay naman. Ikinuwento ngayon ni Soichiro Honda sa mga kaibigan niya, gano'ng ka-effective yung bisikleta, mayroong motor. Marami nagpagawa sa kanya. Ngayon po, ang Honda Motors, kaya mag-employ ng 100,000 na tao, na empleyado. Gano'ng ka-successful ngayon yung Honda Motors. Kasi ba ako? Ano ang point ko? Ang point ko, marami sa atin kapareho ni Soichiro Honda. Hindi nagiging makuha mga pangarap natin. Pero along the way, sa gusto mo, pag pumalpa ka, may nadaanan ka na attrition, may sumama sa'yo, umalis, kamag-anak mo, hindi may sumasama sa'yo, sasabihin na kaibigan mo, hindi para sa'yo yung networking, hindi para sa'yo yung global. Bumalik ka na sa employment, at least sure ka, kinsaris katapusan. Meron mga distributor na apektuhan. Malamang tama siya. Kasi, ilang buwan ko na ginagawa yung global, wala pa akong magandang resulta na nangyari sa akin. Siguro nga tama sila. Ang ginawa na iba, nag-quit. Sino-sino yun? Yung ibang kasabayan nyo. Ang iba naman dito, sabi hindi kaya, niniwala sila. Hindi, kaya ko yan. Tama. Bakit? Yung mga top earners, kumita. Pero bago kumita yun, bumagsak na ilang beses. Kaya ko yan. Habang ginagawa, lahat ng test nangyayari. May mga sign. Kamag-anak, kaibigan, nag-join man, nawawala naman. Sasabihin mo, hindi ako para dyan. Kayo ba, nawala ulit? Guys, kayong mga naiwan ngayon, congratulations. Kasi hanggang ngayon, nakahawak pa rin kayo sa inyong mga pangarap. Yes. Soichiro Honda, very, very successful. Ang top earner, Carlo Ventura, meron Joseph Lim, meron Charles Langurayan, meron Maylin Abdane. Tama, maraming yumayaman sa global, milyon-milyon kinikita. Ang nakita mo sa mga tao ngayon, yung kanilang milyon-milyon kinikita per month. Ang nakita mo kung si Soichiro Honda, Honda Motors, yung kanyang resulta. Pero hindi mo nakita yung mga pinagdaanan niya. Guys, success is 99% failure. Do you agree? Kung kayo man, habang ginagawa yung global, kung feel mo, parang nag-fail ka, parang tingin mo wala nangyari sa inyo, huwag kayong kabahan. Dahil sa lahat ng ginagawa mo sa global, wala kayong maling ginagawa. Tama? Every time ginagawa mo to, ginagawa mo yung mga turo namin, hindi ko wala kang resulta, wala ka pang nangyayari sa'yo. Kasi ang patayan lagi ng mga tao, para ka maging successful sa global, bilang isang networker, kailangan may kotse ka na. Pag wala ka pang kotse, hindi ka pa successful. Kapag hindi ka padaan-daan libo kinikita, kapag hindi ka milyon kinikita mo, feeling ng ibang tao,
hindi ka successful. Yun ang tingin nila sa inyo. Kasi nakatingin sila sa resulta mo. Tama? Pero yun ang tingin nila sa inyo. Pero kayo, the moment mag-join ka sa Global, tumagal ka ng 1 month, 2 months, 3 months, kahit wala pa kayong resultang material na bagay, successful na kayo. Kasi sa lahat ng mga na-experience mo, sa lahat ng mga trainings mo, magbago lang pananaw mo sa buhay, maging positibo ka lang, successful ka na ba? Ngayon pala, palakpakan niyo sarili mo kasi mga successful na kayo. Tama ba yun? So ngayon pa lang, sa lahat ng umatid ngayon, sa mga nanonood sa Justin TV, sa lahat ng binabanggit, kapag ikaw umati sa mga trainings, ginagawa mo yung sistema ng tama, sumusunod ka sa amin, hindi good luck ang bati sa'yo. Ngayon pa lang, congratulations na. Tama ba yun? Now, ang advantage ni Sir Chio Honda at ang advantage nyo, kailangan confident ka sa ginagawa mo. Kahit lahat ng skill na ituro sa iyo, kapag hindi mo kayang apply kasi mahihain ka, hindi ka makakilos. Kailangan ang confidence level mo laging mataas. Kaya minsan may mga tao, yung confidence level nawawala kasi nakapasukan ng mga negatibo. Ang negatibo sa buhay ng tao, normal ba? Yes. Lahat ng ukatan ng gawin mo, may mga negatives na papasok sa iyo. Negatibo sa pag-iisip, negatibo sa mga kaibigan mo, kilala mo, kamag-anak mo. Normal yan. Kailangan pala, yung mga negatibo na yan, matatanggal mo. Habang hindi ka pa, puro ka negatibo sa isip mo, mahirapan kayong lumipad sa Global. Kailangan maging positive thinker kayo. Bawat bagay na mangyayari sa inyo, isipin mo laging positibo yun. Tulad ng ano, grabe, nag-invite ako, inimbitahan ko, hindi sumama. Walang pwede talaga. Kapag nag-imbita ka, at hindi sumama yung inimbitahan mo, positibo pa rin. Bakit? Kasi nakaramdam ka ng pain. And you know what? One good thing about pain is you know that you are still alive. Tama ba yun? Pag may pain ka na rin naman, buhay ka pa. Tama? Nakakatakot wala ng pain. Do you agree? Pag ikaw ay nare-reject, hindi dumating kausap mo, matuwa ka on the positive side. Bakit? Dagdag yung experience mo, dagdag sa ikukwento mo sa mga distributors mo, sa mga downlines mo. Upline, na-injan ako eh. Na-injan ka. Welcome to the club. Pareho na po. Correct. So mga negatibo, dapat binubura lagi yan. Critics. Ano yung mga critics? Kailangan mawala yan. Yung walang ginawa, kundi mag-complain. Ang hindi nyo mayaman sa Global, ang napag-iiwan na sa Global, yung mga distributors, walang ginawa kundi mag-umangal at mag-complain. At kung aralin mo, karamihan ng mga distributors na walang ginawa kundi umangal at mag-complain, yun ang mga walang resulta. Pag naging 100,000 ka na, pag nag-half million ka na, malamang wala kang complain na marinig sa'yo. Ang mailabas sa ibig mo, grabe ang Global, power talaga, payaman. Tama. Sa mga downlines ninyo, sa mga cross ninyo, obserbahan nyo. Yung mga tao walang ginawa, kundi kritiko tayo, mag-complain, yun ang resulta. Wala kang makikita. Kaya ka pala puro complain. Wala kang resulta, wala kang maikwento maganda. Tama ba yun? The same company, the same marketing plan, the same products, pero iba ang kwento ng distributors. Iba, puro kwento, puro angal. Iba naman, puro positibo. Sino ang dapat pakinggan? Yung negatibo ba o positibo? Positive. So magmula ngayon, huwag ka mag-complain na mainit sa kwartong to. Tama? Guys, kaya mainit kasi maraming tao. Gusto mo maging maginaw? Gusto mo malamig? Pumunta ka sa mga kumpanyang walang tao. Doon ka, mga bagay, kung gusto mo malamig. Tama? So habang nainitan ka ngayon, matuwa ka. Kasi, dito pa lang, on the positive side, grabe, yung mga tao kahit nahirapan, kahit init na, kahit inina, hindi makatayo, dahil walang madaanan, ibig sabihin, positive side. Kasi wala kayong sinasayang na oras, gusto nyo marinig, word for word, na sasabihin ng board of directors at ang training team. Tama ba yun? Huwag ka na magduda. Kung ang Global ay nag-uumpisa pa lang ngayon, okay na magduda kayo. Kung nag-uumpisa pa lang ang Global. Pero 7 years ka na, ang Global 7 years na,
Marami nang ginawang milyonaryo, marami nagkaroon ng kotse na bagong buhay, nakapunta ng Amerika, nag-profit sharing, tama? Sa dami ng resulta, magdududa ka pa? Alam niyo, ang pagduda doon, malamang hindi na yung kumpanya eh. Ang nakadududa dito, malamang tayo na. Tama ba yun? Kaduda-duda na yung mga ginagawa ninyo. Pero kumpanya, wala kayong dapat ipagkaduda. Huwag ka lang matakot. Tanggalin mo na takot mo habang ginagawa ang AIM Global. Tama? Kung ngayon po, nag-uumpisa pa lang kayo, ay mga nang Justin TV, nag-uumpisa pa lang at may takot kayo, normal yan. Tama? Lahat ng bagay pag first time, normal, nakakatakot. I-overcome mo lang yung fear na yun. Pag na-overcome mo yan, pagiging negative mo, palaangal mo, natanggal ang duda, natanggal ang takot, ang confidence level mo tumaakyat. Correct. Pag ikaw ay confident sa ginagawa mo, malakas ang loob mo na yung skills na ituturo ni Sir Jun, ituturo ni Sir Jordan, at ituturo ng BOD, kaya-kaya mo nang i-apply. Kasi wala ka nang kinakatakutan. Lahat ng mga itinuro sa'yo, i-apply mo sa labas kasi confident ka na. Tama ba yun? Ang tao na maging confident, parang building. Ang isang building, kung ikaw isang arkitekto, para ka maging confident na hindi yan magkukulaps basta-basta, kailangan ang pundasyon iyong laliman. Yes or yes? Tama? Kung ikaw arkitekto, ikaw ang gumawa ng building, kapag alam mo hindi matibay ang pundasyon, kinakabahan ka. Malamang pamilya mo, hindi confident na yung pamilya mo, paputol mo sa tuktok ng building. Kasi anytime, baka mag-collapse. Pero pag alam mo na yung building ay matibay, kahit siguro magtakbuhan kayo dyan sa loob ng building na yan, kahit sa tuktok ng building, hindi matatakot. Yes or yes? Guys, sa AIM Global, ganun din. Kailangan mataas, kailangan confident ka, at magiging confident ka lang sa bagay kapag malalim ang pundasyon nyo. Yung ginagawa namin sa inyo ngayon, pangipagkwentuhan, pinapalalim namin ang confidence level nyo. Tama? Para paglabas ninyo, pagkukusap nyo sa mga kaibigan ninyo, hindi kayo matatakot. Kailangan mas maging confident ka, mas malalim pundasyon, parang pangarap. Mas mataas na pangarap ang gusto mo marating, kailangan mas malayong pundasyon o kaalaman ang dapat mong paghandaan. You agree? Empire Kingdom Tower sa Jeddah. Alam mo maganda kataas yan? 1 kilometer, 1,000 square meter, 1,000 meters. Ang 1,000 meters, 1 kilometer. Isang building, gaano kataas? 1 kilometro. Mataas ba yun? Tapos ang pundasyon, 6 feet lang. Magkukulaps? Yes. Mataas sa building, mas malayo yung pundasyon. Mas malayo yung pundasyon na kailangan ko kaya. Ngayon po, piniprepare namin kayo. Now, paano i-build? Now, ang AIM Global ba? Bakit very confident ang AIM Global? Ang AIM Global is stable? Yes. Leadership ng mga may-ari. Maganda ba? Tama. Kapag yung mga may-ari, confident sa ginagawa nila, at may resulta, yung mga miyembro, yung mga distributors, lumalakas din ang tiwala. Malaki ang factor ng mga may-ari, ng management. Tama ba yun? Kailangan ng mga may-ari, ganun kaseryoso. Tiwala sila sa bawat gagawin nila, tiwala sila para hindi kakabahan ang mga distributors. Magaling ba ating board of directors? Palapakan mo board of directors natin. Now, naghanda ako ng 10 ways. 10 ways how to build your confidence. Kailangan ng tao maging confident. At ngayon pa lang, since kayo ay mga leaders na, kayo ay mga leaders. Pero sa leaders, meron kayong responsibility. Tama? Preparasyon sa labas. At part para maging confident ka sa labas, kailangan inumpisahan sa loob. Do you agree? Kung gusto mo maging malakas ang loob mo sa labas, every time may training, every time nasa seminar room, doon mag-uumpisa lahat yan. Hindi pwedeng conflict sa labas, tapos dito hindi. Kasi discipline yan eh. Yung tuturo ko sa loob, kapag in-apply mo sa actual mo, siso sa yung global. Now, umpisa natin bilang isang distributor. Nung mag-join ka sa global, 7,080, gagawa ka ng prospect list, ate sa mga seminars. Tama? Nung tayo nag-aaral, sa eskwelahan, pag mayroong lecture, may klase, pag may mga seminar, ang unang pinupuntahan ng mga
participants o audience sa pumupwesto? Sa likuran ba? Yes. Karamihan sa labas, kapag may mga gatherings, pagpasok mo sa opisina, pag maraming silya, saan ka unang umuupo? Normal saan? Sa likod. Kahit sa simbahan, obserbahan mo. Sa simbahan, bihirang-bira na meron nakaupo sa harapan. Kasi ang tao lagi, mahiyain. Tama? Upo sa likuran at sisilip-silip lang. Sa global, bilang isang leader, kailangan, para maging confident kayo, always sit in front. Kaya palakpakan nyo na sa harapan. Huwag kayong magtampo. Papawag mo sa likuran. Tama? Hindi maiwasan yan. Ang sa amin lang, bilang isang leader, kailangan lagi kayong nakikipag-agawan sa harapan. Kung hindi kayang gawin, okay lang yun. Basta, ikaw, naka-mindset ka. Na bilang isang leader, hindi ka papayag na nakapwesto ka lagi sa likuran. Hindi ko sinabing masama o pangit ang nasa gitna o nasa likuran. Ang sinabi ko lang, para ma-build mo ang confidence level mo, always sit in front. Kapag nasa harapan ka, you will be fully engaged, involved, you gain confidence. Iba ang nasa harapan. Involved na involved yan. Kasi less distraction. Kapag nasa likuran ka, mag-alawa lang ang ulo, apektado yun. Tama? Pero siyempre, kayo nasa likuran, huwag ka papayag na maapektuhan. Yes or yes? So dito, hindi maiwasan, hindi na pwede pumunta sa harapan, pero ang may setting mo, kailangan, kahit maraming distraction sa harapan mo, kailangan nakapokus pa rin kayo sa sinasabi ng speaker. Nakapokus ba kayo? Kung nakapokus sa palakpak mo sarili mo. No distraction, can focus, can feel energy. Can you feel our energy? Yes. Pati talsik ng laway namin, feel na feel mo. Tama ba yun? Basang-basa ka na, di ba? Ayun na pa, kitchen pa. Now, can understand it fully. Second, eye contact. Para mag-build ang confidence mo, every time may prospect ka, every time may kausap ka, eye to eye. Eye contact, very, very important yan. Our eyes are the window of our soul. Sabi na, di ba? Totoo ba yan? Nangungusap ang mga mata natin. So dito, para ma-feel ng kausap mo, na talagang leader ka, talagang alam mo ginagawa mo, it shows sincerity. Correct? Pag may kausap ko yung mga prospect, kailangan naka-level ka sa mata nila. It shows sincerity. Meron ko sa movie na panood. Old movie. Ang title, Sidhi. Title pa lang, yari na. Ayun, di ba? Starring Albert Martinez, Glidel Mercado, at Nora Honor. Si Nora Honor, pipi. Mula umpisa hanggang matapos ang movie, pipi. Pero grabe yung role niya. Damang-dama mo yung role niya. Saan? Sa mata pa lang. Kaya nga si Nora Honor, kilala pa, di ba? Mata pa lang, nangungusap na. Sa global, ganun. Kapag hindi ka sincere sa kausap mo, hindi mo kayang tumingin eye to eye. Tama ba yan? Guys, kaya hindi ka titingin ng eye to eye, baka isipin na kaibigan mo, baka naman hindi maganda ang global, hindi ka nga makatingin sa akin eh. Kung maganda yung global, ba't ka nahihiyang ikwento sa kanya ng eye to eye? Eyeball to eyeball. Correct? So dito, bilang isang leader, para mag-gain ang confidence mo, every time may kausap ka, one-on-one, may mga meeting kayo, kailangan pupunin kayo lagi. Because it shows sincerity. It establishes trust and confidence. Tama ba yun? Pati yung kausap mo, kapag na-feel niya na welcome ka sa kanya, sincere ka, magtitiwala sila sa iyo. At the more kinukwento mo ngayon ng AIM Global about the products, about the marketing plan, maganda ng produkto, maganda pa ang marketing plan, at katiwa-tiwala ka pa because sincere ka na ikwento mo negosyo, mas gumagaan ba ang negosyo? Yes, tama. At kapag ganun ka, lumalakas na naman loob mo. It speaks louder than words. Do you agree? Tama. So kahit pala confidence sa sabi mo, basta na-feel na sincere ka, eye to eye, kumukonek ka, pagkatiwalaan kayo. Walk faster. Your action and feelings goes together. Do you agree? Pag may problema ka, kapag na-indyan ka, nung bagito kang distributor, kapag na-indyan ka, bagsakan to ka mo. Kumusta ka na downline? Upline. Hindi ko mama. Ibang lakad mo.
Pero kausap mo, bigla nag-pain, kangkarot ka, grabe, power, payaman. Tama ba? Iba yung kilos mo. And leader ka, upline ka, kailangan makikita ka lagi ng downline mo. Na maliksi ka. Always on the go. Tama? Always on the go. Hindi ka pwede malamya. Kaya laging power. Nag-join man o hindi, ang kausap mo, kailangan makikita sa'yo power ka. Nagpunta ka sa sementeryo, nagbenta ka ng kape, ng holiday sa produkto, kapag walang sumama, power ka pa rin, yes! Hindi sila bumili. Ibig sabihin, sila na ang kasunod. Nagbibipong. Hindi naman gano'n. Diba? Always on the go. You can control our feeling, our life, our action. Tama ba yan? Bilang isang distributor, bilang isang leader, kailangan energetic kayo, buhay na buhay. Because ang mga downlines nyo, ang mga prospect nyo, ang grupo nyo, kumukuha ng strength sa bawat isa sa atin. Bilang upline, always on the go. Tama? Huwag ka magpapakita ng kahinaan sa mga downlines mo. Kapag ang downlines mo, nakita ka ng panghihina, power lang yan. But at the back of their mind, kung si upline nga, nahihirapan eh. Meron pala akong karapatan para mas mahirapan. Kung ako nga isa lang sa downline ni upline, marami siyang downline compare sa akin, mas nanlulumo siya, mas nahihirapan siya, ibig sabihin, okay lang pala ako mahirapan. Hindi nakakakuha ng strength ang downline mo sa'yo. Tama ba yun? Akala mo lang. Kaya ikaw, kayong lahat, ang technique dito, yung ibig sabihin ng walk faster, pag ikaw may problema, huwag ka makipagkita, makipagkwentuhan sa mga downlines nyo. Pag kayo excited, punta mo yung downlines mo. I-share mo yung knowledge. Para ngayon, lahat ng mahirig mo sa amin, kung saan ka na-motivate, kung saan ka nang gigil, hindi mo pwede kwento lahat eh. Yung mga na-feel mo lang, kahit ilang mga topic lang yon, ikwento mo sa mga downline mo, baliw na yun. Huwag mo ikwento ko sa after downline, grabe buto, hindi ka dumating, bakit ang init sa sama na rin? See? Imagine mo, dapat daw grabe downline, sana umaten ka, bakit? Para na-feel mo yung init namin. Init namin para makuha mga pangarap sa global. Ganun. Yung mga bagay na kala mo na magpapahirap, ikaw ang magpapalakas sa downline mo. Tama ba yun? So mga downline power, mga downline, payaman tayo mga downline. Lagi kang ganun. Payaman. Kahit tutlang-tutla ka na sa gutom. Payaman. Sa umpisa lang yan. Bumila ka ng buwan. Grabe, magsasawa ka sa pagkain. Tama ba yun? Totoo yun, ladies and gentlemen. Tama? Meron kayong role bilang mga uplines. Tama? Master mo emotion mo. Lagi kang energetic, lagi kang masaya. Iba ang kilos. Pag malungkot ka, magsakto ka. Pag masaya, mabilis. Always on the go. Your action goes, talk louder. I mean, talk louder. Hindi mo siguro sigaw, di ba? Grabe! Payaman tayo lahat! Maraming kahulugan yung talk louder. Tama? Ibig sabihin, bilang isang distributor, pag may kausap ka, every time magsasalita ka, you have an authority. Every time magsasalita ka, so that they will listen, kailangan makita, meron kang authority, alam mo ang ginagawa mo, alam mo ang sinasabi mo. At yung lahat ng sinasabi mo, hindi lang dapat galing sa utak mo. Kailangan ang sinasabi ninyo ay laging galing sa puso. People don't care how much you know. They care how much you care. Tama ba na tama? Tama? Kailangan pakita mo sincere ka. Digil ka tumulong. Tama ba yun? So dito, if you want to convince yourself, ang sabi natin, use your head. But if you want to convince people, use your heart. Guys, ang in global, this is a relationship business. Lagi kong binabanggit sa inyo. Relationship business. Kailangan ma-feel ka. Kailangan makita ang concern mo. Kailangan lumalabas sa bibig mo, akma sa kinikilos mo at sinasabi mo.
Hindi pa sabihin, grabe, downline, concern na concern nga ako sa'yo. Gusto ko, yumaman ka eh. Ano? Yaman ka? Hindi bagay eh. Mahal na mahal niya kita eh. Gusto mo, kotse ka. Tamad mo? Hindi much eh. Tama ba yan? So every time magsalita ka, kailangan ma-feel ka. Guys, relationship business. Kapag na-feel ng downline mo, na concern ka sa kanya, hindi ka iiwan ng downline mo. Do you agree? O, tinan mo to. Communication, relationship business. Meron ba kayong narinig na merong isang downline gustong lumipat sa ibang grupo? Tama? Marami ba? Isipin natin, ano kayong dahilan kung bakit gusto lumipat sa ibang grupo? Kasi kapag lumipat sa ibang grupo yon, unang-una, ang nagkamali doon, yung taong tatanggap. Kaya kayong lahat, kapag merong distributors na lumalapit sa iyo, ang number one rule, wag na wag mong tatanggapin. Tama? Kasi kapag tinanggap mo yan, ikaw pa naging dahilan, kaya may kakaroon ng sulutan. Huwag mo ikatulong sa akin na, upline, gusto sa akin eh. Tama? Pag lumalapit sa iyo, ang isang tunay na distributor, talagang may puso ka, concern ka sa negosyo mo, at sa mga tao, sabi mo sa kanya, alam mo partner, lumipat ka man sa akin, ang gagawin mo, pareho din. Ating gagawin ng trainings. Mag-speak ka pa rin, mag-ibenta ka pa rin, mag-ilikod ka pa rin. Exactly the same. Anong kinalaman ko at kinalaman ng upline mo sa pangarap mo? Ladies and gentlemen, ang magpapayaman sa inyong lahat, hindi si upline. Ang magpapayaman sa inyo, kayo din. So hindi usapan dito na, supportive siya. Tama? Supportive. Congratulations kung upline mo, supportive. Pero yung support na yun, alam naman natin, hanggang sa umpisa lang yun. Ataking ka. Tama? Marirealize mo lang later on na ikaw pa rin ang gagawa ng trabaho. Pag lumipat ka, sinisira pa ang credibility mo. Kapag nalaman ng mga downlines mo, ikaw mismo lumipat, do you think mafe-feel mo yung concern mo? Hindi. Kasi ikaw nga mismo eh. Yung tinuturo mo, hindi mo ginagawa. Upline, di ba? Dati, ibang grupo ka. Ba't nandito ka ngayon? Tapos sabihin mo kami, mga downline, kailangan maging sincere kayo. Upline, hindi much. Correct ko ba yan? So dito, kailangan relationship business. It is said that communication, the impact of communication comes from, going back to this topic, di ba? Body language, 55%. 38% from the tone of voice, 7% from verbal content. Bilang isang leader, pag-motivate kayo ng mga downlines ninyo, part ng presentation, part ng training, kailangan may mga body movements yan. Body language, mas mafe-feel ka ng downline mo kapag gumagalaw-galaw ang katawan mo. Yung mga hawak mo. Pero yung hawak na walang mali siya. Tama ba yun? Kung paano ko kumakamay, tumatapik. Tama ba yun? Nag-high five. Importante yun. Next. Smile. Alam nyo ba ngayaman kayo sa global? Isa sa hindi mo dapat kakalimutan kahit anong training ginagawa natin, every time ginagawa yung global, hindi mawawala ang pagngiti. Why? Because this is a people's business. Kapag kayo ngumingiti, iba ba ang pakiramdam? Kahit may problema ka, kahit masama ang pakiramdam mo, pero pag ngumingiti ka, nababawasan ang problema, nababawasan ang sakit sa katawan. Kasi merong magnet ang pagngiti. Sa isang hospital, tama? Maraming pasyente nakapila. Lahat malungkot. May cancer, may TB, kung ano mga sakit. Biglang may dumating na bata, yung bata ang ngumiti. Alam mo yung mga tao sa paligid, na yung mga sakit, biglang nagngitian. The worst, best way to communicate. Nagiging instrumento kayo. Every time na ngumingiti ka, ang negosyo natin, tao. So every time, mayroon kayong kausap, always smile. Everybody smile. Masarap ba nakangiti? Oo naman, ang tao gustong markara sa taong masayahin. Sa taong lagi masayahin, taong lagi makangiti. So ngayon pa lang, isipin nyo,
Yung ikaw laging ngumiti sa araw-araw, success na ba yun? Tama, dati ka kasi mga grabe, bigla kang ngumiti, grabe. Siguro yaman na ito. Hindi ko alam, kita member yun. Pero nakangiti na si Lord eh. Tama? Ano yan? Ibig sabihin, kahit pala ano itsura mo, kahit di ka kagandahan, pag nakangiti ka, may dating ka eh. Tama? Ibig sabihin, ang pangit ko eh. Ang pangit mo naman, nakasimangot ka pa. Tama? Kung hindi maganda itsura mo, mas dapat kang umingiti. Kasi talo po ng lagi nakangiti ang taong maganda o taong gwapo. Kahit gwapo ka, kahit maganda ka, kapag nakasimangot ka, ang pangit ng aura mo. Bira na yung gwapo na, tapos lagi pa nakangiti. Ang hindi pa pinagpakagyayaman. Smile. Count your blessing. Tama? Amen? Isa sa mga sikreto para ang confidence level mo tumaas, matuto kayo magpasalamat sa mga blessings natin. Tama? Ibang tao sa labas, naka-traffic, hindi komportable. Pero ang masakit doon, naka-traffic sila, hindi komportable, pero ang chance, dumanda ang buhay, malabo. Dito, siksikan tayo, mainit, pero ang chance mo yumaman, 100%. Tama ba yun? Pinapayaman ka dito. Kaya smile, count your blessing. Huwag kayong aangal ng kung ano ng mga bagay. Kasi minsan may mga tao lang ginawang kundi umangal. Do you agree? Naniwala ba kayo na may dahilan lagi? Tama? May mga tao lang ginawang angal sa bulat. Ba't matraffic? Maayos naman yung kaya, hindi nagsisirain. Inaangal nyo pa? Ha? Pati eleksyon, gulo-gulo. Walang ginawa kundi umangal. Ang masakit, pati yung creation ni God, inangal. May kwento ko lang, para sa mga first-timer. Count your blessing, di ba? May mga dahilan, bawat bagay na nangyari sa atin. Kaya dapat pagpasalamat mo. Meron sa lalaki, ang pangalan ano? Ikaw, pangalan. Paul! Si Paul! Ha? Hindi kayo yung Paul ha? Hindi ko yung pangalan mo. Si Paul, walang ginawa. Huwag na mag-complain. Hindi siya yun ha? Hindi ko yung pangalan ni Paul. Sabi ni Paul, ako na seminar. Ang hirap ko ng dito. Ang tagal pa ng ilibuto. Ang hirap pumasok. Naangal. Normal yun eh. Tama? Lalo pag mag-ito ka. Pero masakit, pati ang creation ni God, inangal. Creation ni God, inangal. Alam mo ba yung sampalok? Alam mo yan? Pagsagot lang, di na magawa eh. Alam mo ba yung sampalok? Sampalok. Puno, maliit, malaki. Puno, malaki, maliit. Alam mo sabi niya? Lord, mali. Mali eh. Liit bunga, laki puno. Mali ang creation mo, Lord. Laki puno, liit bunga. Mali. Then one day, yung Paul na yun, nagalakad. Biglang nakakita ng pakwan. Ano yung pakwan? Pakwan. Malaking bunga, maliit. May puno, wala. Wala. Lord, mali. Laki bunga, wala puno. Creation ni God. Kinumplain. Inangal. Then one day, yung batang yun naglalakad. At sa paglalakad niya, bigla siyang natapat sa puno ng sampalok. Biglang may nahulog na bunga. Tumama sa mukha ni Paul. At alam mo sabi ni Paul? Lord, kaya pala. Bakit? Just imagine, kung yung pakwan ang nahulog, tumama sa mukha ni Paul, basag ang mukha ni Paul. Tama o tama? May mga bagay minsan, kinu-question nyo. Tama? Ang kasagutan, hindi nyo malalaman ngayon. Huwag ka mag-complain, enjoy mo lang. Diba? Aangal ka ngayon? Ba't kailangan natin ng training? Apply? Ba't natin natin ng training? Ba't pare-pare topic? Iba lang title? Kasi, yun din namin mga narinig dati. Ayun po. Makapasin niyo ba?
Yung mga trainings, sinisimplihan na nga namin para hindi ka na mahirapan. Para huwag na gawing komplikado. Doon pa lang ipagpasalamat mo. Tama ba yun? Huwag kang angal-angal. Kasi kapag dumating yung oras, and you are driving your own car, nag-qualify ka sa travel, sabihin mo, apply! Kaya pala may training eh. Smile. Smile and count your blessing. Pakisabi nga sa mo, I am a millionaire! Feel na feel mo ba? Sa ba, I am a millionaire! Sino ba? Ibang-iba. Pag alam mo ngayaman ka, grabe, I am a millionaire! Halos magputo ka ng mga ugat mo! Pero pag makabagito ka, hindi mo kaya isagot. Hindi mo kaya isigaw. The more kaya mong isigaw, ibig sabihin, na-attract yan. Iniisip, kinikilos, ang resulta sumusunod. Sabihin mo, I am a millionaire! Smile, dress sharp. Para maging confident ka sa ginagawa mo, kailangan may tutang tayong power dressing. Talk, walk, dress, smell like a leader. Power dressing. Guys, ba't maganda yung global? Dito, hindi ka pa yumayaman, malaking pera, may nababago na sa'yo. Ang tinuturo ni Sir Jun, ituturo ni Sir Jerry mamaya at ang mga BOD is skills. Pero siyempre, kahit magaling ka sa mga skills, pag hindi nakita sa tsura mo, yung sinasabi mo, hindi ka panipaniwala. Yes or yes? Big time ba yung global? Kung big time na yung global, kailangan makita sarili mo na big time ka. Because you are representing our company. Every time na lumalabas sa bibig mo about AIM Global, extension ka ng AIM Global. Kapag ikaw ay mayroong recruit, nakasando ka, mabaho ka, amoy araw ka, amoy lupa ka, ha? O sabihin ng mga kaibigan mo, ganyan ba yung global? Ayoko sumama sa inyo. Pero pag ikaw, nakita ng kaibigan mo, maayos ang buhis mo, mabaho ka, tama? Grabe pala, yun ang gusto ko. Hindi yung mga itsura, professional. Be a professional networker, lalo pa yung global. Yung global, number 1 MLM ngayon sa Pilipinas, palakpakan dapat yan. Tama? Kung number 1 tayo, kailangan makita sarili mo, number 1 ka. Dress, walk, smell like a leader. Taga-AIM Global ka. You should be proud taga-AIM Global ka. Hindi sabi magsuot ka ng mahaling damit, ha? Basta malinis, mabango. Pwede na yun. Okay ba yun? Malinis, mabango, pati hininga mo. Grabe, Pito, payaman. Sabi na ko, sabi talaga payaman. Hininga mo, bro. Hindi pwede yun. Kailangan maayos kayo. Come early, stay late. Isang leader po, ganito yan. Ano advantage naman nasa unahan? Maaga dumating yan eh. Ang isang leader, every time mayroong seminar, ikaw ang maunang darating. Huwag mauna ang downline mo. Kung gusto mo i-respeto ka ng downline mo, ang confidence level mo tataas. Kapag dumating ang downline mo, nakapusto ka dito, nasa dito ka na sa 3rd floor, sa 7th floor, pag nakita ka ng downline mo, ang aga may apay, iba natin mo nun. Kasi kung downline mo, may training ka, at naunang downline mo, pagdating mo, basta kung downline mo, power ka, upline na. Tama-tama dating mo, pauwi na kami. Oh, dito magiging confident ka, hindi ka magiging confident nun. Pero control mo ang downline mo pag nakita ka. Upline, diyan ka pala. Beritaw ko, ka pa. Iba-ibang tanong mo. Pero ka authority. Come early. Stay late. After a seminar, huwag kang uuwi hanggat may downline ka pa dito. Ang pangit ng downline mo dito, kasi upline, nakauli na din. Eh, nakakatext siya, oh. Nagtitino na sa bahay. Grabe, nagtitino na sa bahay. Ikaw puta sa gutom dito. Tama? Come early. Stay late. If you come on time, you are late. Leaders, tandaan nyo, isa sa mga dahilan, tataas ang corporate level mo, lagi kang nauna. Kung 10 o'clock ang appointment, kung 6 o'clock ang appointment, 5:30 pa lang, nakaposto ka na. The same thing, may mga ka-one-on-one, may mga prospect kayo, huwag ka magdarating ng late ka. Kapag may one-on-one ka, late ka, control ng kausap mo ang usapan. Do you agree? Meeting nyo alas 6, Dunkin Donuts, Fridays, Starbucks, 6 o'clock ha, dumating ka 6:30 o 6:10.
Kapag now na prospect mo, instead, ikukwento mo yung negosyo mo, pagkapaliwanag ka ba't ka late? Pare, sorry, traffic kasi. Sabihin ng prospect mo. Pare, yung ganyan kausap eh. Imagine mo, doon pa lang, taplado ka agad. Pero pag dumating ka maaga, at knowledge siya, control mo, confident ka. Pare, sorry, narito ko ah. Okay lang yan. Kapi ka muna. Kasi lalo pag magkipiyo na yan, kapi ka muna. Okay lang, kahit 4 hours ka late. 7 heads ba? Yes! Tama! Yun yun. Come early, stay late. When you come early and stay late, you're in control. Yes or yes? Control mo. When you come early and stay late, control mo. You are in the business. Tama? Ang negosyo global, kailangan confident ka. Declare your intentions publicly. Ikwento mo sa mga downlines mo, grabe, June 2013, may bago kong kotse. Sabihin mo may kotse ka. Pero siyempre, kapag nag-declare ka ng gusto mo, kailangan realistic ka. Parang goal setting, be smart, specific, measurable, attainable, realistic at time-bounded. Tama? Pero importante, yung dinideclare mo, publicly, ang intentions nyo. December, next year, yun ang pinakamagandang Pasko ko. Bakit? Hahatalin ko yung global. Hindi yung bababa ng 300,000 pesos per month. Kasi kapag sinabi mo yun, iba ang kilos ninyo. Hindi kayo papayag na hindi mangyari kasi kahiya-hiya ka sa downline mo. Dineclare mo eh. Tama ba yun? Sa sports, power of word. May power ba ang word? Yung lumalabas sa bibig mo, iniisip mo, kinikilos ng katawan. Gusto mo na sumusunod. May power ba ang word? May power ba ang word? Everybody touch your head. Touch your head. Touch your head. See? May power ng word. Yung sinasabi, ikinikilos. Tama ba yun? You are talking to your subconscious. 100,000 ako. Nag-joke. 200,000 ako. Ang kotse ko September next year. Tama? Affirmation. Affirm. Favorite ko to, si Muhammad Ali. Pabigyan Muhammad Ali, isang boxing na napakayabang. Walang ginawa ko doon sa I am the greatest. Greatest fighter of all time. Muhammad Ali, pamilyar? Maraming huli sa kanya kasi yabang. Isisigaw niya, pinakamagaling na boksingero. Pag may kalaban niyo, I will knock you down on the 4th round. Minamay sa sarili niya, pag may kalaban siya, kaya babagsakin. On the 4th round, minamay sa itong mga tao. Ang kalaban ni Muhammad Ali, babagsak on the 4th round. Si Muhammad Ali nakamindset, babagsak on the 4th round. Muna baboksing na, tama, first round, second round, third round. Sabi ng mga tao, babagsak na. Pati kalaban ni Muhammad Ali, babagsak na ako. Ha? Gusto ba ako? Yung sinasabi mo, may power ng word. Kaya mag-ingat ka, sabi ka, habi, hindi ka tayo yaman sa global. Hindi ka kaya yan. Yun ang mangyayari. Positive, mangyayari sa inyo. Are you learning? Raise up, stand up. Stand for something you believe in. Kayo ba'y naniniwala na yaman sa global? Kayo ba'y naniniwala sa global? Kayo ba'y naniniwala ang pangarap na sa global? Stand for something you believe in. Tama? Raise up to your dream. Walang taong dapat magnanakaw ng pangarap nyo. Meron kayong tamang bihikulo, ang trade vehicle and global. Pangatawanan mo yan, tayuan mo yan. Na kapag sineryoso mo yung global, 100% kung anong gusto mo sa buhay mo, mahuhuha yan. Tama. Raise up, stand up. If you have willpower, tignan mo ito, if you have willpower, you will achieve half of your success. Pag may willpower palang tao, nang gigil sa mangyayari sa kanya, kalahati nun, success, nakuha mo na. Because if you don't, you'll achieve half of your failure. Positive. Ayaman ka sa global. And focus. You cannot chase 2 rabbits at the same time. Focus. You cannot serve 2 masters at the same time. Yes or yes? Guys, sa pagbabakasyon nyo ngayon, walang mga trainings sa opisina. May mga kausap kayo sa sementeryo, kung saan-saan. Tama? Hindi maiwasan bilang networker kung kayo nang-prospect ngayon. Are you with me? Kung kayo po bilang taga-AIM Global nang-prospect ngayon, tandaan nyo, pino-prospect din kayo ng ibang kumpanya. Kasi
ang ibang kumpanya, gigil na gigil sa Aim Global. Gusto nila makuha ang mga taga-Aim Global. Kasi ba daw ang trainings ng mga taga-Aim Global? Amen? Now, good news, bad news. Good news yun. Kung pinoprospect kayo, advantage sa yun. Sila lumalapit sa inyo. Kasi ano mo naman, dahil well-trained ka at alam mo na you will not entertain any other MLM companies, yung mga malapit sa inyo, hindi mo papakinggan kung ano man ang sabihin nila. Kasi ang goal mo, sila ang makuha mo. Tama ba yun? Tama? Mangyayari lang yan. Na wag nyo i-entertain kung ano ang ipapakita sa'yo. Because you will get confused. Tama. Sa akin lang, Aim Global lang. Before I end, ladies and gentlemen, pakipag sa ilo, brother, pakipatay na to. Before I end, kayo ba natuto? Yes. Mula kanina, hanggat mamaya board of directors, may mga training. Motivation. Kayo ba namomotivate? Dalawang klase ng motivation. External motivation and internal motivation. Our motivation is very, very important. Motivation is like taking a bath. You should do it every day. Tama ba yun? Kailangan ang tao lagi motivated. Kapag nakarinig kayo ng mga success stories, nakarinig kayo ng mga turo sa uplines, board of directors, training team, Miller Circle, SB, every time makakarinig kayo ng mga success stories, you'll get motivated. Pero ang gusto ko motivation lagi mangyayari, yung internal motivation. Ladies and gentlemen, hindi kayo nagpuput ngayon, hindi kayo parang magpapakahirap, magpapalipas ng gutom para sa mga sarili nyo. Kung ginagawa sa sakripisyo ngayon, ito po ay nalaan nyo para sa inyong mga pamilya. Tama ba yun? Pag ang motivation mo, ganun kalalim, gawin mo yung global para sa mga sa buhay, believe me guys, walang taong kaya magpahinto sa inyo. Do you agree? With that, ladies and gentlemen, again, tulad na aking nabanggit kanina, hindi good luck ang bati sa inyo. Ngayon pa lang, congratulations na mga future winners of global. You want more? You want more?